Hello, Aries! Welcome dito sa iyong first week of April reading, which is April 1 to 7. Maraming salamat, Aries, kung like ka nanonood ng mga readings natin. Shout out sa ating mga YouTube channel members, sa nag-avail ng subscription, sa ating Facebook page, and yung mga laging nag-avail ng mga personal readings. Yan. Baguhan man kayo or mga suki. Regarding personal reading services, mag-PM lang po kayo sa aking official FB page. At kung bago po kayo, please don't forget to like, share, follow, and subscribe. Bring a gentle touch. Take a leap of faith and be playful. Bring a gentle touch. Oh, may mga matters, Aries, na kailangan maghinay-hinay ka lang. No, avoid yung parang hindi mo makokontrol yung emotions mo or galit, no? Avoid yung padalos-dalos. Or at least, parang pakiramdaman mong mabuti yung situation or yung person you are dealing with. Minsan, maging empathetic ka. Siguro, kailangan pakiramdaman mo yung feelings ng mga loved ones mo or kung sino man tong person na nakakadeal mo. May mga matters dito na kailangan gentle yung approach mo. No? Take a leap of faith, Aries. Ito yung magandang timing para ikaw ay mag-take ng leap of faith or lakasan mo yung loob mo. Etong first week, yun yung sinasuggest ng cards mo na mag-take ka ng risk, no? Or huwag kang matakot sumubok. Be playful. Okay. Ang ibig sabihin nito is, kung meron, gaano man kabigat yung kalooban mo o yung mga pinagdadaanan mo ngayong first week of April, Aries, try mo lang na try to do something na pwedeng magpagaan ng kalooban mo. Try to lighten the load na dinadala mo. Kumbaga, ang bigat-bigat na nga nung dinadala mo, parang magiging ka pa, tawag dito, yung lalo ka pang magpapa-apekto ng todo-todo. Kung pwede namang kahit papano maibsan mo sa kung ano mang pamamaraan itong mabigat na dinadala mo. No? Hindi man sinabi na porke ilalighten mo yung load mo, magta-try ka ng something para lang mapagaan loob mo, hindi ka seryoso dun sa problema mo, no? Kasi mas lalong mas lalo lang bibigat, yun, mas lalo lang bibigat. Diba? So, diba sinasabi nga nilang ng iba, may kanta, tawanan mo yung problema, no? Hindi ibig sabihin nun pagiging irresponsible or binabaliwala mo. May time na nakakatulong kasi. Nakakatulong para gumaan yung load natin. Kung instead na mag-isip tayo ng negative or maging mabigat na lang yung kalooban natin dahil sa bigat ng dinadala natin, minsan mas nakakatulong na mag-isip tayo ng positive or masaya. Para mag-isip ng masaya or gumawa ng something na masaya or magpapasaya or maglalighten, no? Makakatulong para gumaan yung pakiramdam mo. Okay? Siguro ngayong April may mga mabibigat na situations, kaya siguro parang nire-remind ka na lighten your load. Kahit gaano man kabigat yung dinadala mo. Huwag mo nang sakluban yung sarili mo ng mundo, di ba? Ang bigat na nga nung dinadala mo eh.
Pabibigatin mo pa ba yung puso mo? Siyempre. Wow, you have the 9 of Cups. Ngayon na nga, bigat nga nung dinadala mo. 10 of Wands. Literal na meron kayong dinadalang mabigat ngayong first week of April. Pero this is only temporary because you have the 5 of Pentacles. No? So, pwedeng yung iba, ang pasanin ninyo is may kinalaman sa pera. May problema kayo, sanga-sanga. No, may problema ka sa pera, maaapektuhan yung ibang bagay na magkukos din ng iba pang problema. No? Kasi madalas, pagkawalan ng pera, sanga-sanga rin yung problema. Halimbawa, wala kang pera, so hindi ka makabayad ng rent, hindi ka makabayad ng utang. Or hindi mo mabili yung dapat mong bilihin, hindi ka makapagpagamot, so nagiging worse yung kalagayan. No? Minsan ganun. No? Pero kasi ito, nakikita ko dito, although meron kang mabigat na pasanin when it comes to responsibilities or burdens pagdating sa pera, tipong nahihirapan ka, temporary. Kaya kung magkakaroon ka man ng crisis, problema sa pera, 5 of Pentacles is panandalian lang yan. Dilipas at dilipas yan. Hindi ka magtatagal sa ganyan situation. Kaya nga, ayan, magiging masaya ka ulit with the 9 of Cups. So, kung kinakapos man kayo sa pera, ngayong first week, pwedeng sa ibang bagay, happy kayo and contented. No? There is some kind of fulfillment na paparating sa inyo. Kasi ito ay 9 of Cups. Pwedeng merong something na matutupad. No? Nakahilingan mo. Basta I can see you here na magiging happy ka. No? Feeling kumpleto, kontento, and happy despite itong problema sa pera. Kasi lilipas din Masusolve mo rin makakahanap ka rin dito ng way with the Ace of Pentacles. No? Makakahanap ka rin ng solution dito sa money problem. Hindi mo forever papasanin tong mabigat na to. No? Baka iba sa inyo, maraming nakasakay sa inyo. Ibig sabihin, marami kayo responsibility sa pamilya. No, halimbawa, buong pamilya mo nakasakay sa'yo. Halimbawa, ikaw breadwinner, ikaw yung may pinakamatatag na trabaho. O, pasan mo yung magulang mo, pasan mo pa yung mga kapatid mo. Or kung may mga anak pa yan, pasan mo pa. Yung ganun. Para kasing you have the weight of the world on your shoulders dito. Sobrang nabibigatan kayo. Pero tinatry nyo kayanin, kaya siguro yun. Minsan, tinatawa-tawa nyo na lang yung problema nyo. No? Pero, sa totoo lang, ang hirap, no? Pinipilit nyong kayanin. No? At least nakakatulong, diba? Ito nga yun yung be playful card. Diba? Bigat na nung dinadala mo, babagsakan mo pa na mabigat yung puso mo, diba? Di lalo mo lang pinahirapan yung sarili mo. At least na, kahit papano, mabigat man yung dinadala mo, kumbaga napapagaan man lang yung loob mo kung may mga nagpapatawa sa'yo, di ba? Tingnan na natin yung love life. So, merong maskara dito. Pwedeng may nagpipretend pagdating dito sa love life mo or may mga hindi siya 100% authentic. Ayan. Okay. Faker ba tong person mo? No? Kasi parang meron something dito na fake, nakamaskara lang. Pretend. Lying or hiding something from you. Home foundation.
So, pwedeng iba, nag-iisip na kayo about pagpapamilya para dun sa mga hindi pa nagpapamilya rito. Pinag-iisipan nyo na mabuti ang pagpapakasal or pagpapamilya. Or, meron something dito na concerns about kung gaano katatag yung relationship ninyo, yung pinaka-pundasyon. O, baka mamaya may shake up, ibig sabihin pwedeng may problem pagdating sa stability ng relationship. Test, no? Tinitest yung katatagan ng relationship. Cheating, ayan na nga. Siguro kasi siguro may cheater. Kasi nga ito yung nakamaskara nagpipretend, nagsisinungaling, may tinatago, hindi authentic, yung sinasabi ko, hindi legit, faker. Someone here, sa inyong dalawa, is not showing true self. May mga tinatago. And nagkaroon ng cheating, pwedeng may cheating na magaganap, and doon magkakaroon ng syempre, maaapektuhan yung trust, no? Pwedeng masisira yung tiwala mo sa kanya, and eventually, masishake yung foundation ng relationship ninyo kahit gaano pa kayo katagal. Kasi ganun yun Napansin ko, kahit sobrang tagal na ng relationship ninyo, pag meron talagang nangyaring matindi, para masira yung tiwala, yun yung pinaka-pundasyon ng relationship. Para sa akin, parang imposible nang magkaroon pa ng relationship na wala na yung tiwala or nasira. Kumbaga sa bahay, 4 yung poste, yung paa ng kubo. Napila yung isa. Sa tingin mo, tatayo pa ba yun? Siyempre, hindi na. Hindi na tatayo yung structure kasi nagkaroon na ng butas or nagkaroon na ng instability dahil dun sa isang poste. Isang poste lang yun. Diba? So, napaka-importante ng trust. Okay? So, parang merong nasirang pagtitiwala dito dahil sa cheating. And, para sa closing message ninyo or advice, let it shine. Ibig sabihin, ilabas mo yung mga talents mo, Aries. Huwag mong pigilan. Huwag kang mahiya. No? Kumbaga, hayaan mong mag-shine ka dito sa situation na ito. Hindi naman dahil gusto mo umangat ka or pinapakita mo sa iba na bonggang-bongga ka or mas lamang ka, hindi. Maging maging proud ka in a way na hindi nagyayabang. No? Yung masaya ka kung ano meron ka at kumbaga hindi ka nahihiya na meron ka nung ganong qualities. Ayan let it shine. So, kung ano man yung mga hidden talents mo, tinatago-tago mo, may itago sa baul, no? Ilabas mo. Okay? Be confident and be proud of who you truly are at kung anong meron ka. Okay? Take care and God bless, Aries.